Noong binata pa ako, meron akong katrabaho noon na talagang namumukod tangi. Siya po si Tano. Ang trabaho ko kasi noon ay isang kargador sa isang pabrika. Talagang patay kung patay ang trabaho doon. Malaki ang sahod, oo. Pero kung mahina ka, hindi ka tatagal doon. Dahil mapupulbos talaga ang katawan mo. Pero dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral at kailangan ko ng pera, nagtsatsaga ako noong panahon na iyon. Manganganak kasi ang nobya ko noon na naging misis ko na ngayon. Kaya kailangan talagang magtrabaho noon. Pero hindi naman tungkol sa akin ang kwentong ito. Tungkol ito doon sa kakaibang katrabaho ko na si Tano. Medyo may katagalan na ako sa trabahong yun. 2 taon nang pumasok nga ito si Tano sa amin. By the way, bandang pier po pala ang pabrika namin. At yung mga produkto po namin ng mga tuna at mga finished products na kami po yung nagbubuhat noon. Malaki talaga ang bigayan ng sahod noon. Kaya ganadong-ganado ako sa buhay noon. Lalo na't may inspirasyon ako. Pero mula nang pumasok po si Tano doon sa aming pabrika, talagang nanliit kaming lahat. Dahil yung trabaho po ni Tano, katumbas na po ng 5 hanggang 10 katao. I-describe ko po muna si Tano sa inyo. Kilala niyo po ba si Junmar Pajardo? Medyo kahawig po niya iyon. Malaki po ang pangangatawan niya. Matangkad din. Siguro mga 6'2", 6'3 o 6'5". Hindi po yung tangkad na pang kay Soto ha. Yung katawan niya po, parang kay pang Junmar Pajardo nga. Pero mas brusko pa. Yung itsura niya rin, ganoon na ganoon nga. Base po kay Tano, siya raw ay nagmula sa kabundukan ng Sarangani. By the way, yung lugar po pala na pinangyayarihan itong kwentong ito ay sa may General Santos City. Actually, parang hindi naman po talaga pabrika yung pinapasukan namin noon. Sinabi ko lang na pabrika para wala lang, mas maganda lang sa kwento. Pero ang totoo, isda po talaga ang produkto namin doon. Gaya na lang po ng tuna at iba't ibang klase pang lamang dagat. Sa pagdating naman po ni Tano sa amin, laking tuwa po ng mga amo namin. Kasi talagang bumibilis yung production po namin. Miski rin naman kami mga kapwa niya trabahador. Kasi nababawasan ang trabaho namin. Pero ganoon pa rin ang sahod namin. Dahil nga doon, naging mabait kami kay Tano. Binibigyan namin siya ng pagkain. Tinutulungan din namin siya sa abot ng aming makakaya. Hetong si Tano kasi, kailangan na kailangan daw ng pera. May sakit daw kasi ang kanyang mga magulang sa itaas ng bundok. Kaya doble kayod siya. Kaya kami naman, bilang napapagaan din niya ang trabaho, ganun din ang ginagawa namin sa kanya. Kahit po ganun si Tano, malaki, brusko at nakakatakot sa unang tingin. Kapag nakausap at nakasama mo siya, mababago ang una mong impresyon sa kanya. Mabait kasi si Tano. Malumanay, palatawa, tahimik lang sa isang gilid. Hahagikik lang yan kapag nakakarinig ng mga biro ng mga kasamahan ko. Sa madaling sabi, gentle giant, pero kapag trabaho, halimaw. Sa katunayan, ako po yung naging matalik na kaibigan ni Tano. Ako kasi talagang inatasan ng boss namin na magturo sa kanya ng trabaho. At ako na rin yung madalas niyang kasama. Napakilala ko na nga rin siya sa misis ko. Samantalang ako naman, hindi ko pa nakikilala ang pamilya niya. Dahil doon nga ito sa kabundukan ng Sarangani. Ngunit ganun pa man, wala namang problema sa akin. Hanggang isang araw po, may nangyaring hindi maganda sa trabaho namin. Gabing-gabi na po nun, siguro mga 10:00. Overtime kami nun. May time kasi na ganun talaga. Yung tipong halos 24 oras kami nasa pabrika. Kapag panahon po talaga ng mga isda at maraming order sa amin, pabor naman sa amin yun kasi triple-triple ang sinasahod namin, tsaka hindi naman palagian. Yun na nga, 10:00 ng gabi. Masaya kaming nagbubuhat ng mga isdang nagyayelo. Nang maya-maya, nagulat na lang kami nang nakarinig po kami ng putok ng baril. Isa lang. Napalingon kami sa pinagmulan nito. Doon yung nagmula sa malaking pintuan ng pabrika.
Lilinawin ko lang po hindi po ito pabrika. Malaking warehouse po ito na may mga freezer, gawaan ng yelo, at bagsakan po ng mga isda. Binabanggit ko lang po na pabrika. Paglingon po namin doon, nakakita po kami ng 4 na kalalakihan. Hindi kami pamilyar sa kanila. Pero ang una naming napansin sa kanila, mga armado po sila. May daladala po silang mga baril. Ibigay nyo mga pera nyo sa amin. Magbadali kayo kung gusto nyo pa mabuhay. Nagulat kaming lahat kasi sa tagal ko na pong nagtatrabaho doon, noon lang po namin naranasan yon. At ang General Santos City ang isa sa mga pinakaligtas pong na lugar. Kaya bakit may ganoong pangyayari? Sa mga sandaling yon, naalala ko naman po yung mga kumakalat na balita sa mga nagdaan po na mga araw. Na doon nga sa lugar namin, meron daw nagtatago ng mga NPA. Ang nasa isip ko noon, baka yun na sila, nanggugulo, naghahanap ng pera. Lahat kami ay napataas ng kamay. Lalo pa nung isa-isa kaming kinapaan ng pera. Pero sa mga panahon po na yun, wala kaming daladalang mga gamit noon dahil nasa locker po yung mga gamit namin. Mga walang silbi. Wala naman pala mga pera tong mga pesting trabahador na to. Asan yung boss nyo? Yung isa sa mga trabahador doon, tinuro po yung opisina ng boss namin. Tinutukan siya ng baril Anong magagawa niya? Pero bago makaalis yung 4 na lalaking yun, nagulat na lang kami sa mga sumunod pong nangyari. Nung dumaan kasi yung 4 na kalalakihan sa harap ni Tano, laking gulat na lang po naming lahat nang isa-isa niya itong pinagsusuntok. Napakabilis po ng kilos ni Tano, kaya hindi po nakakilos yung mga lalaki. Sa tigi-isang suntok lang sa kanila, nagtalsikan po yung mga 4. Yung 2 po doon, agad pong nawala ng malay. Pero yung 2, malalaking tao din. Nakatayo pa po sa suntok ni Tano at parang hindi po nasaktan. Bago pa po makabunot ng baril yung 2 malaking tao, tumakbo na po si Tano papunta doon sa 2 at kinuha po yung 2 baril. Binato po ito sa amin. Kinuha naman po namin yon. Tapos, tumakbo rin kami sa 2 nawala ng mali at kinuha din po namin yung baril nila. Tinututukan po namin ng baril yung 3 naglalaban. Pero hindi kami makabaril kasi baka matamaan namin si Tano. Malakas po si Tano, oo. Pero malakas din po yung 2. Kasing laki rin po nila Tsaka syempre 2 po yun. Si Tano lang ang mag-isa. Maya-maya pa, nagulat na lang kami sa sinabi ni Tano. Iputok nyo! Iputok nyo! Ano? Hindi pwede! Matatamaan ka! Basta! Iputok nyo! Bago ko po mahawakan ng baril na iyon, ni minsan, hindi pa po ako nakakahawak ng baril. Iba na lang syempre sa mga laruan. Kaya wala akong kaalam-alam sa pagpapaputok ng baril. Tsaka nanginginig ako. Hindi ko mapindot ang gatilyo. Pero yung 2 kasamahan ko, nakapagpaputok po sila ng baril. 7 putok po yun sa pagkakaalala ko. Sunod-sunod po ito at mabibilis. Kitang-kita po namin. Tinamaan po yung 2 lalaki, maging si Tano. Pero heto ang nakakabigla. Yung 2 lalaki kasi, ilang segundo lang, napaluhod at agad pong namatay. Pero si Tano, laking pagtataka na lang po naming lahat nang kahit po nagdudugo ang kanyang tagiliran sa 2 balang tumama sa kanya, nakakatayo pa rin siya at parang hindi siya nasasaktan. Laking gulat pa namin nang gamit po ang daliri niya, kinuha niya po ang 2 bala mula sa tagiliran niya na parang kumukuha lamang po ng tinik. Lahat kami ay natameme. Lahat kami ay hindi makapaniwala. Pagkatapos po nun, mabilis naman pong nakarating ang mga pulis. Siyempre kapag tapos ang aksyon, diyan sila pupunta. Pero alam niyo ba kung ano nangyari? Bago po dumating ang pulis, nakiusap po sa amin si Tano na huwag sasabihin na tinamaan siya ng bala at ang natamaan lang talaga yung 2 namatay na nilabanan niya. Tapos yung 2 naman po, kami ang bumugbog.
Nakiusap talaga siya sa amin noon. Hindi na nga namin siya natanong kung ano ang dahilan niya. Pero dumating na kasi ang mga pulis noon kaya hindi niya ako nasagot. Matapos pong makaalis yung mga pulis at nang makuhanan kami ng statement, ay nagkaroon po kami ng pagpupulong sa pangunguna siyempre ng boss namin. Pasensya na kayo kung lagi sa alanganin ng buhay nyo. Kasalanan ko yun. Bilang amo nyo, dapat magdagdag pa ako ng seguridad dito. Pero maraming salamat sa inyo dahil pinagtanggol nyo ang ating trabaho. Lalong-lalo na sa iyo, Tano. Mag-uuwian na nga sana kami nang bigla pong magsalita si Tano. Nagulat nga kaming lahat kasi bihirang-bihira talaga magsalita si Tano. Mahiyain kasi siyang tao. Tawa kung tawa pero sa pagsasalita sa harap ng marami ay bihirang-bihira niyang magawa. Saglit lang po. May gusto po sana akong ipakiusap sa inyo. Natigilan kaming lahat. Kung pwede po sana, huwag niyo pong sasabihin sa mga... Huwag niyo pong ipagkakalat yung nangyari ngayon. Huwag niyo pong sasabihin na natamaan ako ng bala at natanggal ko lang ito. Yung lakas ko at yung kakaibang bilis. Tahimik lang kaming lahat nun. Pero marami pong katanungan ang naglalaro sa isipan ko na ang boss ko na po ang nagtanong. Tano, sandali nga. Ako'y nagtataka na talaga sa'yo. Bakit ba ang lakas mo? Sir, para po hindi na kayo maguluhan at alam ko marami na po nagtataka sa inyo. Sir, sabi po kasi nung umampun sa akin ng mga magulang ko, may lahi daw po akong aswang. Kaya po kakaiba ang lakas at bilis ko. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako masama. Normal naman po akong tao. Sadyang kakaiba lang po ang lakas ko. Lahat kami ng mga trabahador doon pati yung boss namin, hindi kami nakaramdam ng takot kay Tano. Bagos, naintindihan na rin namin sa wakas kung bakit ganong klaseng tao si Tano. Sa katunayan nga daw niyan, wala naman daw talaga siyang balak bumaba sa kabundukan ng Sarangani. Kung hindi lang daw dahil sa nanay niyang umampun sa kanya dahil nagkakasakit daw ito at kailangan daw ng panggamot. Kahit nalaman namin ng bagay na iyon, hindi kami nakaramdam ng takot kay Tano. Bagos, tinanggap pa rin namin siya kung sino siya at kahit ano siya. Mula nang mangyari po yun sa aming trabaho, hindi na po naulit yun. Naging payapa po ang pagtatrabaho namin at mas lalo kaming napalagay dahil nandoon po sa amin si Tano. Makalipas po ang 3 o 4 na taon, tuluyan na rin pong nag-resign sa trabaho si Tano at ang dahilan niya ay namatay na raw kasi ang nanay at tatay niyang nag-ampun sa kanya kaya wala na siyang dahilan para kumita pa ng pera. Dahil sa kabundukan daw ng Sarangani, payapa raw ang buhay doon. Kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay at mabubuhay siya doon. Sa katunayan, ako nga po ang huling naghatid kay Tano doon sa paanan ng bundok ng Sarangani. Naging ninong pa nga siya ng anak ko at masasabi kong isa siya sa mga pinakamatalik kong kaibigan magpasa hanggang ngayon. Kung nasaan man si Tano sa mga panahon na ito, ay hinihiling kong sana'y nasa maayos siyang kalagayan. Dahil sa kanya, napagtanto ko na hindi po lahat ng aswang ay masasama. Yung iba dyan, kagaya lang po ni Tano, malaki, nakakatakot, ibang klase. Pero ang puso, busilak, at parang diamante kung kuminang.